ask every one of you na tumayo para sa reading of the word. Medyo mahaba itong ating babasahin, pero isang paraan ito para purihin ang ating Panginoon. Ang ating text nandyan sa bulletin ninyo from the Gospel of John, chapter 3, verses 1 to 21. So, please read along with me. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus responded and said to him, Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but you do not know where it is coming from and where it is going. So is everyone who has been born of the Spirit. Nicodemus responded and said to him, How can this be? Jesus answered and said to him, You are the teacher of Israel, and yet you do not understand these things. Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen, and you people do not accept our testimony. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except he descended from heaven, the Son of Man. And as just Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes will have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through him. The one who believes in him is the judge. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of Jesus, Son of God. And this is the judgment, and that light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light, and does not come to the light, so that his deeds will not be exposed. But the one who practices the truth comes to the light, so that his deeds will be revealed as having been performed in God. Let us pray. Our gracious and heavenly Father, we come before your throne of grace asking for forgiveness. Please cleanse us from our iniquities so we may be pure in your mind, in your sight. Speak through me, Father, as your Holy Spirit guides me in teaching your truth. I pray that you will grant them understanding as they listen. Bless your word, Father, that it is not will return to you void. In the mighty name of Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Pera lang sa akin. So, ang nakabahan ako. So, ang ating topic ngayon ay tungkol doon sa kwento ni Nicodemus. Na sabi sa ating binasa, siya ay isa sa Pharisees. Pero bago natin tunghayan kung ano yung kwento niya, alam ko at alam natin lahat na
bago tayo magpunta dito, ay may mga requirements na kailangan natin i-accomplish. So, kuha ng passport, kuha ng contract, sign ng contract, hindi lang yun. Kailangan din natin ng medical certificate para sasabihin ng agency or ng employer na you are fit to work. Kahit pa na-accomplish natin lahat ng requirements, pagka naman bumagsak tayo sa ating medical, hindi matutuloy ang pagpunta ng POCO or sa pagtatrabaho ng ibang bansa. So, ibig sabihin nun, kulang yung ating mga requirements. At isa pa doon is yung pakiramdam nyo na kayo'y healthy. Tapos, malaman-laman, may sakit pala. Di ba? Yung akala natin okay naman tayo, wala naman tayong nararamdamang hindi maganda, tapos malaman-laman, 3 buwan lang pala ang ikabubuhay. So, nakakalungkot yung ganun. In similar manner, ganun si Nicodemus. Dahil nakikita niya, kung backdate tayo dun sa chapter 2, yung nakita ni Nicodemus na maraming nagawa ang Panginoong Jesus doon sa kanyang mga audience. Gumawa siya ng mga miracles, nagpagaling siya ng mga may sakit, yung mga bulag, pinagaling din siya, yung mga sila, tapos yung mga bingi, nakakarinig na rin. So, itong si Nicodemus naman, sabi niya, kung hindi ito galing sa Diyos, saan pa? So, sigurado si Nicodemus na galing si Kristo kay Jesus. Kaya yung kanyang doon sa verse 2, yung sabi niya, we know that you have come from God. Kaya lang, kulang yung pagkakalam ni Nicodemus kasi ang pagkakalam niya, rabbi lang si Kristo. Teacher lang siya or master lang din siya na galing sa Diyos. Pero isang detalye nito ay gabi nagpunta si Nicodemus. Siguro nahihiya siya dun sa mga magsasabi na bakit ka nagpunta. Kasi nga, dun sa Gospel of Matthew din, may alitan itong Pharisees na ayaw nila dun sa sinasabi ni Kristo. Kung matatandaan natin, yung mga nakaraan natin, di ba may series tayo na Matthew, nalaman natin na yung mga Pharisees, sila yung doers of the law of Moses. Sila yung leader ng mga Hudyo. Yung Pharisees at saka Sadducees, sila yung elite. Sila yung member ng Sanhedrin na sinasabi. At isa nga doon si Nicodemus. Sila yung pinakamataas sa kanilang society. And then another thing is, siguro, I am just assuming this doon sa likod ng kwento kung bakit gabi. Siguro nga, gabi dahil sa panahon nila, ang pagkagabi daw, doon nila inaaral yung Torah, yung tinuturo nila sa templo. So, ginawang pagkakataon ito ni Nicodemus para puntahan si Kristo. Kaya ito ngayon sinabi niya sa verse 2. And then, sa verse 3, sabi ni Kristo, truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. So parang weird. Si Nicodemus, hindi pa siya nagtatanong. Sinasabi niya lang kung ano yung pagkakakilala niya kay Kristo. Tapos, ito yung sagot ni Kristo. So, ibig lang sabihin nun, dito sa chapter 2 ng verse 24, alam niya kung ano yung iniisip ni Nicodemus kasi Diyos nga siya. So, isang palatandaan kung sino si Kristo. Kasi nalalaman niya, hindi pa nagtatanong si Nicodemus, alam niya kung ano yung itatanong. Alam na ni Kristo kung ano itatanong ni Nicodemus. Mukha siyang sobrang manghuhula kasi tatanong ka pa lang, tapos sasagutin ka na. Di ba? Weird yun. So, isa lang ibig sabihin nun, Jesus is the Son of God. And Jesus is God. Kasi nga, ang God, all-knowing. So, sabi ni Nicodemus, siya naman ngayon yung nagtanong. Kasi nga, sabi ni Kristo,
truly, truly. Ibig sabihin, pagka po naulit yung ganon, nagbibigay siya ng emphasis doon sa sinasabi niya. I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Yun ang sabi ni Kristo. Tapos sabi, nagulat ngayon si Nicodemus, sabi niya, paano? Ako'y matanda na, babalik ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak muli? Hindi nga naman po pwede yun kasi gurang na kayo eh. Diba? Ganon din si Nicodemus. Tapos sabi ni Kristo, dito sa verses 5, 8, and then 10 to 21, i-unpack natin. So sabi niya dito, Nicodemus thought he was good. Kasi ginawa lahat ni Nicodemus, akala niya, makakapasok na siya doon sa kingdom na pinagsasabi ni Kristo. Kasi sabi rin ni John na mauuna siya, tapos i-prepare niya yung the way na itong ang Son of God ay darating to establish His kingdom. And then doon din sa Matthew, sabi rin na repent for the kingdom is near. So ito yung inaabangan ni Nicodemus na kingdom kasi nung sa Old Testament, may pangako na to na yung kingdom ay darating nga, hindi lang nila alam kung anong exact na panahon. Na-prophesy sa Isaiah, na-prophesy sa Ezekiel, na-prophesy din sa Daniel at sa Micah, halos lahat na. And then na-prophesy din siya sa Genesis 3:15. Hindi nga lang alam ni Nicodemus kung kailan. So ito ngayon, interesado or na-intriga si Nicodemus na bakit ito kakaiba? So yun yung tanong niya kung bakit siya nagpunta. Kasi gusto niya malaman kung ano ba yung pinagsasabi ni Kristo. So palagay niya, okay naman siya, kasama siya sa kingdom. Kaya lang, dun sa sagot ni Kristo, parang may problema si Nicodemus. So, confident si Nicodemus, kasi unang-una, Pharisee siya. Pagka sinabi niyong Pharisee, talaga naman, pati yung paghuhugas ng kamay, nagawa nila yan. Kung ano yung ritual na nakalagay doon sa sinusunod nilang Law of Moses, ginagawa nila yan. Nag-ayuno sila, ginagawa rin ni Nicodemus yan. So, ang alam ni Nicodemus, pasok siya doon sa kingdom. Kaya lang, nung sinabi nga ni Kristo, unless one is born again. Bakit? Bakit may problema? So, yun ang gustong alamin ni Nicodemus. At syempre, alamin din natin kung ano yung problema. Kasi, ang problema ng Nicodemus ay problema rin natin. So, dyan sa ating bulletin, sabi doon, sa point natin is the problem in us. Ano ba talaga yung problema sa atin? Ayon nga doon sa kwento, we all fall short of the glory of God. Inulit din ni Paul sa Romans 3:33. Masabi niya, lahat ng tao nagkasala. Bakit? Alam niyo na, di ba yung kwento na si Adam at saka si Eva, nagkasala sila, pinalis sila doon sa Eden, and then simula noon, damay-damay na. Lahat ng tao nagkasala. Kaya lang, ito nga, na nangako ang Diyos, so meron din siyang mga pinili na ipakilala nga itong Mesayang darating. At kasama nga dun sa panahon na yun si Nicodemus. Intindihin din natin na si Nicodemus, galing siya sa lahi ni Abraham. Pagka sinabi mong Abraham, lahi ka ni Abraham, sila yung the chosen people. Sila yung mga Hudyo. Ang Hudyo, sila yung mga chosen people. So, tatandaan natin yan. Kasi minsan, kung ano-ano yung mga sinasabi rin natin, pero ang sa Biblia, dalawa lang ang klase ng klasifikasyon ng tao noon. Ang panahon nila Jesus, nila Nicodemus. Kung hindi ka Hudyo, automatic hintil ka. Ngayon, kung hindi ka lahi ni Abraham, automatic na hintil ka. So, itong si Nicodemus, ang laki ng kanyang confidence na siya naman ay galing doon sa kay Abraham. Siya naman ay Pharisee. Siya naman ay sinusunod lahat ng mga
sinasabi sa Torah. Kaya lang, kulang pa rin pala. Kakalungkot naman. Pero ang maganda doon, ito, nalalaman natin kung bakit. Sila noon, nung hindi pa dumarating si Kristo, hindi rin nila ma-figure out kung ano yung mali sa kanila. Tapos, sasabihin natin na, alam naman natin ng John 3:16. Oo nga, alam natin lahat. Pero ang knowledge at ang yung ating pangunawa ay hindi pa rin sapat. Kasi, tiyak na nauunawaan din ni Nicodemus. Kasi nga, unang-una matalino siya. Alam niya kung ano yung history na nangyari sa kanila mula nung simula. So, ulitin mo po we all fall short of the glory of God. Yung ating papunta sa simbahan, hindi yung ating pagsunod, hindi yung ating yung pagbibigay ng mga gifts, ng mga abuloy, hindi yun yung sinasabi ni Kristo na problema doon. Although magaganda naman yun. Isa pang problema is yung we love darkness and under judgment. So, sayang naman yung ating mga nagagawang mabuti kung hindi pa rin para o pwedeng gamitin yon para pumasok dun sa kingdom na yon. Siyempre, pagka sinabi natin kingdom, may batas yan na sinusunod, may requirements din. Kamukha rin nung dito sa atin, may ID na sinasabi. Kung wala kang ID, huhulihin ka ng pulis. Yung gano'n. So, ang sinasabi ni Kristo doon, kapag pumasok ka ng kingdom, makinig ka at sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga kinakailangan mo. Ayun yung tinutumbok ni Kristo dito para kay Nicodemus. Which is, maganda kasi makinig siya, hindi siya umalis. Kaya medyo mahaba yung ating passage kasi nga, sinundan natin kung ano yung nangyari, tapos kung ano yung napag-usapan nila. So, yun yung ating isang problema doon, at problema rin ni Nicodemus. Number 1 is we fall short of the glory of God, and then number 2, we love darkness. At hindi naman yun maikakaila na alam natin sa ating sarili na tayo may makasalanan. Sino sa inyong magsasabi sa akin na walang kasalanan? Isipin natin kung ano yung mga ginagawa natin. Alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Bakit? Ano sa tingin niyo? Alam niyo, hindi maganda ang nagsisinungaling. Kaya lang, sisinungaling pa rin tayo. So, doon pa lang may problema. Kasi nga, yung sin nature. Ito nga yung bunga ng kasalanan na namahan natin. Nagkaroon tayo yung innate na, mahal natin yung ating kasalanan. Minsan nga, pinagtatakpan pa natin, dinedeny pa natin. Uy, kinuha mo yung hindi Ayaw nyo maniwala. Tatanungin ko kayo. Ilang kasinungalingan ang sinabi ninyo? Amen. Di na mabilang. Di na mabilang. Ayun, alam niyo. So, salamat naman natin. Nakaka-relate tayo dito sa... At least honest tayong lahat. Which is maganda kasi ito yung inaano ni Kristo pinapakita niya. Kaya nga, may problema si Nicodemus kasi sabi niya sa sarili niya na makakapasok ako kasi ginagawa ko naman yung mga utos. Kaya lang, sabi ni Kristo, unless, ano yung unless na yun? Born again. Ay, ang gagaling ng mga estudyante ko. So, lahat tayo, sa paningin ni Kristo, sa paningin ng Diyos, ay under His judgment. Under ng kanyang wrath. Kasi nga, sabi doon sa Romans 6:23, ulitin ko, for the wages of sin is death. So, sabi naman sa Genesis din na, pagka kinain ninyo ito, kayo ay mamamatay. Ano ba yung death na yun? Physical death? Tsak yun. Wala namang nabuhay ng 1,000,000 tao, 1,000,000, meron. Pero habang
dumadami rin yung kasalanan, umiiksi na rin yung buhay ng tao. Hindi ko rin alam kung aabot ako ng 50. Hindi natin alam. Malay niyo, di ba? Bukas makalawa, mamamatay din ako. At hindi rin malayo na ganun din ang mangyayari sa inyo. Yun ang katotohanan na masakit man isipin, nakakatakot man din, kaya lang hindi naman natin mapipigilan. Another is spiritual death. Kaya nga sa tingin ng Diyos, sa lahat ng nagkakasala, sila'y mga patay. Bakit? Kasi nga ayon doon sa Romans 5:12, sin came into the world through one man, and death through sin. And so death spread to all men because all sin. So walang ligtas. So huwag tayo magbayabang na, ay, ginawa ko naman yung ganito, ganyan. Tsaka makakapasok ako sa kaharian ng Diyos. Sabi mo lang yun. Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Unless, yun nga yung kondisyon. Malinaw sa atin lahat na lahat tayo nagkasala. Alam din natin na lahat, kahit ginagawa pa natin yung kailangan natin gawin at pinipilit natin sumunod sa Diyos, ay kulang pa rin. So, anong mangyayari pagka ganun ang state natin? Sabi ni Paul, who can deliver us from this dying, hellbound, trash body that we have? Nalaman din ni Paul yun na pagka itong kondisyon na to hindi nabigay sa atin, lahat talaga tayo, sama-sama na tayo sa hell. At ito yung sinasabi rin ng iba na wala daw hell. Sabi lang nila yun. Si Kristo mismo nagsabi na may heaven at saka may hell. Naalala ko tuloy doon sa kwento natin doon sa Genesis noon. Kasi nga, God cursed the earth nung nagkasala sila Adam at Eva. And then, pinalis sila, di ba? So, may sumpa. Kaya pati yung mga halaman, yung mga hindi ko rin alam kung hindi namamatay yung mga halaman na yan or yung mga hayop kung noong walang curse. Kaya lang yun nga, nagkasala ang tao kasi nga ang tao ay siyang inutusan ng Diyos na mamuno doon sa Eden. Nung nagkasala siya, lahat na damay na pati hayop. Kawawa naman sila, dapat tao lang namamatay. Ano sana? Kaya lang hindi ganun. Kasi nga, God cursed kung ano yung ginawa ni Adam. So, kasama doon sa curse ni God ay, di ba doon sa, sabi niya kay Adam at Eve na, maghirap ka, sabi niya kay Adam, maghirap ka bago kayo kumain. Kaya naman, todo trabaho tayo para may makakainin. Hindi madali ang buhay siguro. So, kasama yun sa curse. Naalala ko noon sa amin, sa bundok. Sino ba pag-bundok dito? May sinasabi kami sumpa. Pagka sinabing isinumpa ka, walang makakatanggal ng sumpa na yun kung hindi yung nagsabi rin. Para mabawi yung sumpa, mag-alay ka doon sa nagsumpa para bawiin niya yung sumpa sa'yo. So, this is nangyayari sa, hindi ko lang alam kung naka-experience kayo doon sa mga witchcraft na merong ganun. Kaya malalaman nyo na nagkakasakit yung tao, pag punta sa doktor, wala namang makuhang findings kasi normal sa pero may sakit yung tao. So, yun. So, yun yung tingin ni Nicodemus sa kanya, normal siya, yung pala, sa tingin ng Diyos, normal siya. May kulang sa kanya. So, ito yung solusyon na sinasabi ni Kristo. Ito ang maganda. Alam ng Diyos na may pagkukulang tayo. Alam niya, simula pa lang na tayo ay makasalanan. Pero hindi doon nagtapos yung kwento. Kasi, doon sa verses 3, 5 to 8, God grant us spiritual rebirth. Kailangan natin yun. At ibinibigay naman niya talaga. We need God to grant us spiritual
rebirth. Ito yung sinasabi ni Kristo na, unless a man is born again. So siya yung magbibigay ng solusyon. Hindi tayo kasi hindi nga natin kaya yun. Unang-una, Diyos ang magbigay nga ng sumpa. Hindi natin kayang i-reverse yun kasi hindi naman tayo yung nagbigay ng sumpa pero tayo yung isinumpa. So ang Diyos ang magtatanggal noon. So sabi ni Kristo, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. So sabi nga ni Nicodemus, paano yun? Tapos sabi pa ni Kristo, dinagdagan niya pa, that which was born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. So dito may ginagawang distinction kasi ang pagkakaintindi ni Nicodemus, yung physical na rebirth. Pero ang sinasabi naman ni Kristo, physical yun, pero mayroon ding spiritual. Kung yung physical, siyempre, physical din ang ilalabas, pero yung spiritual din. Imagine niyo yung sarili niyo doon sa scene din na yun. So sabi pa ni Kristo, unless born of the Spirit. So paano yun? Born again. Naalala ko tuloy yung may sabi niya, ate, saan ka ba nagsisimba sa born again? Kasi sa tanong natin ngayon, yung born again na sinasabi, naging religion na lang. Pero hindi yun yung point ni Kristo kung bakit kailangan mag-born again. So, ang iniisip natin kasi, pagka born again, yan, yung mga JIN, yung mga Assemblies of God, at saka tayo, lahat yun born again. Kaya lang, hindi yun yung tinutukoy ni Kristo. Hindi ko rin alam kung bakit naging religion yung born again na yun. I-research natin at nang malaman nga natin. Isa pang requirement ni Kristo is we need to believe in Jesus to enter God's kingdom. So, ibibigay ng Diyos yung ating rebirth, spiritual rebirth, dahil nga kailangan yun. Kaya lang, kailangan din natin na maniwala kay Kristo. Yun yung solusyon na ibinigay ng Diyos. Sino ba ang may piso? Iba na ba yata ang piso ngayon? Hindi ko pa nakikita yung pera ng Pilipinas. Yung kabila, mukha ni Rizal. Tapos, or Kalabaw ba yan? Hindi ko alam. Basta ito yung kabila, iba naman kasisil ng Philippines. So, illustration kung bakit dalawa rin yung sinasabi ng Diyos na ito na ipapanganak kang muli sa Espiritu, and then you also need to believe kung sino si Kristo. Kaya lang minsan, sino nga ba si Kristo? Hindi rin natin nauunawaan kung sino nga ba si Kristo. Pero sabi niya dito, Jesus Himself is life. Doon sa John 3:16 na yun na, he who believes in Jesus will have eternal life. Pinapaliwanag niya kay Nicodemus kung paano nangyari yun. So mababasa ninyo yung sa verse 12, sabi niya, if I told you earthly things, you not believe. So isang karakter din to ng Diyos na matiyagahin siya. Usapan nila kay Nicodemus, ipinapaliwanag din niya ng maayos para maintindihan ni Nicodemus kung ano yung pinagsasasabi ni Kristo. Just as Moses lifted the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, so that every man who believes will have eternal life in Him. Yan yung sabi ni Kristo. Sa wilderness noon, dahil doon sa kanilang disobedience, kinagat sila ng mga ahas. Tapos sabi ni Yahweh kay Moses na gumawa ka ng bronze serpent at ilagay mo sa isang tungkod at lahat ng titingala doon sa serpent na yon ay hindi mamamatay. Ganon din yung comparison dito na the Son of Man be lifted up. So, nung pinako si Kristo sa cross, makikita niya yung analogy niya. Sa bronze serpent yung titingnan nila para sila magkaroon ng buhay.
para hindi sila mamamatay. Dito naman, yung sinasabi ni Kristo dito, kaya lang hindi pa nga nangyayari ito, pero sinasabi niya kay Nicodemus kung ano yung mangyayari sa kanya. So, nung ipinako ni Kristo, lahat ng titingalan naman kay Kristo, kasama na tayo doon, ay magkakaroon ng buhay. Diyan sa 3:16 na. Alam nyo, memoryado nyo ng yata ito lahat eh. Maraming nakakaalam neto. Kaya lang, hindi nila talaga lubos din maunawaan kung bakit sinabi ni Kristo. Kasi nga, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ano ba yung world na yun? Siyempre yung creation. Kasama na yun yung mga tao, yung mga hayop, yung lahat na. Kasi nga, unang-una, ginawa naman niya talaga yun. Na para mag-glorify yung kanyang sarili. Yun yung purpose ng creation. Kaya nga lang nagkaroon ng problema. Pero may solusyon na ang Diyos. Ang tanong, naniniwala kayo kay Kristo? Siyempre, alam pa sasabihin niya, oo. May pananampalataya ba kayo? Faith is yung pinagkakatiwalaan niyo po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sasabihin niyo rin sa akin, for sure, naniniwala ba kayo na si Kristo ay Diyos? At the same time, dito marami ang nagkakatalo. Baka ibang Kristo yung kilala nila. May ibang nagsasabi na si Kristo ay Diyos lang. May mga iba namang nagtuturo na si Kristo ay tao lang. At siya, kamukha ng mga Islam, mga ganyan, na si Kristo ay tao lang. Hindi siya Diyos. Ang sabi sa binabasa natin mula sa Old Testament and New Testament, siya ay Diyos at the same time, tao. So, mga kapatid, paalala, alalahanin nyo na si Kristo ay tao at Diyos. Hindi natin alam kung paano nangyari yun, pero yun ang katotohanan. Mahirap intindihin, pero yun yung revelation ng Diyos kay Kristo. Kaya ko to sinasabi kasi baka may marinig kayo na tao lang si Kristo, hindi po yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya huwag po tayong maligaw. Mas maganda kung kilalanin talaga natin kung sino yung sinasabi natin tagapagligtas natin. Kasi sayang, naniwala ka tapos hindi naman pala Kristo ng Biblia. Ibang Kristo yung... Marami rin nag-claim na sila daw tagapagligtas. Kapag kayo naniwala sa Kanya, kasama kayo sa kingdom na yun. Yung iba nga, nagtayo ng paraiso pa eh. So, yun yung pinag-usapan natin dito ay si Kristo ng Biblia, na tao at Diyos. Ito yung sinasabi ni Kristo na hindi ka makakapasok ng kingdom kung hindi ka ipapanganak sa Espiritu. Ang pinanganak sa Espiritu, siyempre Espiritu. At Diyos lang ang makakagawa nun. Paano nangyari? Dahil nga dito sa paniniwala kay Kristo. So ito yung mga katotohanan. Ito yung sinasabi rin natin sa Colossians dati na ating usapin, yung mystery na sinasabi rin ni Paul. Ito yung pinaka-sentro ng ating pananampalataya. Hindi ka makakapasok dito sa kingdom na to kung hindi ka maniniwala kay Kristo at kung hindi ka ipapanganak ng Espiritu Santo. So, ang ginawa ng Diyos para magkaroon ng tao ng passport or dahilan para makapasok sa kingdom niya, eto nga, ibinigay si Kristo na mamatay para sa kasalanan. So, anong nangyari? Yung kasalanan natin, kasalanan ninyo, kasalanan ng tao, ibinigay kay Kristo. Siya ang namatay instead of tayo. And then yung righteousness niya, yung kanyang pagkamabuti, kasi nga nabuhay siya bilang perfect. Ang requirement kasi, perfection.
sinless perfection ang requirement ng Diyos. Alam naman natin lahat sablay. Lahat may problema. So, ang nangyari, bumaba si Kristo from above. Ito yung sinasabi niya kay Nicodemus. Bumaba si Kristo, siya ang namatay instead of us. Yung kasalanan natin, nalipat sa Kanya, siya ang naghirap, siya ang nagdusa, siya ang namatay. And righteousness niya, yun naman ang ililipat sa atin. Pagka we are born of the Spirit. So, hindi lang yun. Ang gagawin ng Diyos, hindi lang yung ibinigay si Kristo, pero ibinigay niya rin ang Holy Spirit para nga siya yung mag-anak sa atin sa spiritual na bagay. Kasi nga, hindi natin kayang ipanganak yung ating sarili. Tatanungin ko kayo, ano ba tinulong ninyo nung kayo pinanganak? Wala naman kayo ginawa, di ba? So, ito yung analogy na sinasabi ng Kristo. Kung wala kang ginawa nung ikaw yung pinanganak, wala ka rin kayang gawin para ipanganak ka sa Espiritu. Ito yung pinakamahalaga dito na ibinigay ng Diyos yung kanyang Spirit para ipanganak tayo sa Spirit. Which is, I believe na nangyari yun kay Nicodemus. Kasi, doon sa John 7:50-51, makikita ninyo doon na ipinagtanggol niya si Kristo noon sa trial niya. Pinagtanggol niya, bigyan niyo si Kristo ng fair trial. And then sa John 19:39, kasama rin si Nicodemus ni Joseph of Arimathea na naglibing kay Kristo. Ang sabi doon, he brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Pinanganak ng Holy Spirit si Nicodemus. Bakit? Hindi ito gagawin ni Nicodemus kung hindi siya pinanganak ng Espiritu. So, in-acknowledge ni Nicodemus na siya ay makasalanan, and then he accepted Jesus' offer. Now, believe in Jesus and be born again. So, yung born again, ulitin ko po, hindi ito yung pagpupunta sa born again na pag-unawa natin simbahan or ano. Ito yung pagkakapanganak ng Espiritu sa ating spiritual din na buhay. Of course, God welcome him in His kingdom. Ganon din, pagka na-born again kayo, pwede na tayo makapasok sa kingdom of God. You see, you and I also know we are born again by comparing your past from your present. Present yung nakaraan. At saka yung ngayon. Kasi nga, sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. So may pagbabago. Ngayon, kung sinasabi niyong tinanggap niyo si Kristo at kayo naniniwala sa Kanya, and then wala namang nagbago sa inyo, baka hindi kayo born of the Spirit. Hindi kasi pwede mag-split yun. Born of the Spirit and at the same time maniniwala ka pa rin kay Kristo. Ulitin ko tingnan ninyo yung mga nakaraan. Paano ba kayo nagpunta rito? Paano ba yung narinig niyo may nagpaliwanag sa inyo? Tapos, nung una siguro hindi niyo pa nauntindihan. Tapos may nag-ulit-ulit nagpaliwanag sa inyo. Tapos unti-unti na nagiging malinaw sa inyo kung ano yung gospel. And then nag-respond kayo na totoo nga itong naririnig ko. Kaya kayo nandito. So, hindi naman agad-agad yun, kasi kung babalikan natin yung kwento ni Nicodemus, narinig ni Nicodemus, pinuntahan niya si Kristo, nagpaliwanag si Kristo. So, may process. Hindi yung sasabihin mo na, ay, tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, and then, tapos na. Maraming taong gano'n. Dahil siguro pinilit sila or nahiya lang sila.
or may nagtulak lang sila sa kanila na, or nanggaya lang din sa kasama. Kung titignan natin yung kwento ni Nicodemus, may pagbabago kay Nicodemus. So, it is safe to say na lahat ng born of the Spirit, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may mga pagbabago sa kanila. Imposibleng wala. Kasi powerful ang Holy Spirit. Tingnan natin yung magbuhay natin, no? Dati, dami-dami kong kasinungalingang pinagsasasabi. Ngayon, konti na lang. Di ba? I mean, yung may nagbago sa'yo, na ikaw din mismo, makakapuna or makikita mo yung pagbabago mo. So kung gusto niyo tignan kung paano kayo lumakad ayon sa Espiritu, balikan ninyo yung buhay niyo, huwag yung buhay na kapitbahay or yung kasama kasi iba rin yung kanila. Yes, may time din. Yun yung isang palatandaan kung paano ang sinasabi ni Kristo na born of the Spirit or born again, na ganun ang nangyari kay Nicodemus. Hindi na nahiya si Nicodemus na baka sila tingnan ng mga Pariseo. Hindi na, naging bold na siya kasi nga pinagtanggol niya si Kristo. And then, sinamahan niya si Joseph na ilibing yung bangkay ni Kristo. Obvious na may pagbabago kay Nicodemus. Tayo, obvious din ba na may nagbago sa atin? Or, ganun pa rin? Bakit kayo natatawa? So, yun yung sinasabi na born again. So, may solusyon ng Diyos. Siya ang nagbo-born again sa atin dahil nga hindi kaya natin ipanganak sa Espiritu ang ating mga sarili. Ayun. And then, balikan natin si Nicodemus. Yung sa nabasa ko kasi, pinaalis daw siya ng Sanhedrin dahil nga doon sa ginawa niyang pagbabago. And then, naging pulubi siya, titira kay Gamaliel doon sa Acts din yan. And then, pinatay siya sa pamamagitan ng pambububog sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Hindi yun na-record sa Biblia, pero ayon dun sa Mishnah, no, sa tradisyon ng mga Hudyo, yun ang nangyari kay Nicodemus. Kakalungkot, ano? Kaya lang, siyempre, may eternal life naman si Nicodemus. So, di ba rin naghirap siya? Diba? Ngayon, kung gusto ninyong alamin kung ano yung detalye ng kwento niya, hintayin ninyong mamatay kayo pagka nakita niyo si Nicodemus, kayo siya tatanungin. Kasi hanggang doon lang yung kwento niya. Siguraduhin lang niyo na sa langit kayo mapupunta. Diba? Isipin natin mabuti mga kapatidan na tayo ay may kailangan naman talaga. Aminin na natin, huwag na kayo mag-deny pa kasi yan naman yun eh. Wala na kayo magagawa. And then may solusyon naman ng Diyos. Which is, binigyan niya si Kristo, maniwala tayo sa Kanya, at ang Espiritu naman ang siya ang magbo-born again sa atin para tayo ay makasama sa kingdom. Sa mga hindi pa nakakaintindi, hindi pa naman huli ang lahat kasi buhay pa naman tayo, buhay pa naman kayo. May pagkakataon pang contemplate kung ano yung napag-aralan natin ngayon. Narinig natin tungkol sa sinasabi ni Kristo. And then, magpakumbaba tayo na ipanganak tayo sa banal na Espiritu. Magpakumbaba tayo at mag-repent sa ating mga kasalanan, humingi ng kapatawaran, and I am sure na bibigyan tayo ng Diyos, bibigyan kayo ng Diyos ng faith and repentance, and then we will also be born of the Spirit. Sa atin man naman na mga matanda na, matagal na kay Kristo, nakikita naman natin kung paano kumilos din ng Holy Spirit sa atin. Sabi ko nga earlier na
may mga nagbago sa atin. Ngayon, maging dahilan naman yon para ipaliwanag din natin yung ginawa ni Kristo sa mga kakilala natin, sa kapamilya, sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa kapitbahay, kay amo, kasi sila may problema din. Para sila naman masama rin sa kingdom. Huwag naman tayo maging akin lang to. Bahala sila. Hindi naman ganun. Kasi ang utos din ng Diyos na tayo, pakilala rin natin si Kristo. Hindi lang doon sa ating pamumuhay. Siyempre, binigyan ka naman ng pangunawa, paliwanag mo rin kung ano yung unawaan mo sa kanila. Kasi alam ng Diyos kung ano rin yung nagawa niya. At yung Holy Spirit lang ang magbo-born again sa tao. So, huwag tayong madismaya kung yung mga kinakausap natin ay ayaw nila. Ang trabaho lang natin, ipakilala, ipaunawa sa kanila kung ano yung sinasabi ni Kristo. Kasi minsan, nakakadismaya naman magsabi ng ganun. Lagi na lang tinatanggihan. Ako mismo ganun din eh. At nagagalit pa nga ako pagka hindi nakakaintindi ang kausap ko. Totoo yan. Pero, yun nga, na hindi naman tayo mag-aanak sa kanila, kundi ang Holy Spirit. So, encouragement sa atin yun na tayo nakakaunawa. Gawin natin kung yung naintindihan natin, sabihin natin sa kanila at gawin din umuhay natin kung ano yung nauunawaan natin. Pag born again sa mga kausap natin, bahala na ang Diyos doon. Natatandaan ko yung interview ni kilala niyo ba si Richard Dawkins? Sabi niya, gusto daw niya yung fruit ng Christianity. Kasi sa lahat ng religion, Christianity ang pinakamaganda. Sabi naman nung nag-i-interview sa kanya, bakit? Sabi ni Dawkins, kasi sila yung peaceful and flourishing. Sila yung maayos. Sila yung orderly. Sila yung a-achieve para sa kapakanan ng mamamayan. Which is totoo, Kasi, tingnan natin, Kristiyano ang tayo ng Harvard sa States. Kristiyano rin ang Princeton. Yung mga eskwelahan. Yung hospital dito, United Christian Hospital. Kristiyano rin mga niya. Yan ang ginawa ng mga Buddhist. Yung ganito, kasi nga, para makatulong din sa ibang tao. Tapos, punta tayo sa Pilipinas. UST. University of Santo Tomas. Glen St. Luke's. Diba? Yan yung pinaka-best na hospital sa Pilipinas. Sa amin din, sa bundok, babatayan yung mga ninuno namin, natira matibay. Pero nung narinig nila yung gospel mula sa mga missionaries, nagkaroon sila ng peace pact. So nakapagkasundo yung galing sa amin dito sa Kalinga, nakapagkasundo sila yung Kalinga sa Ifugao para sila ay dumami. Kasi noon, ubusan ng lahi. Paano kayo dadami kung ipapanganak tapos papatayin din ng kabilang tribo? Another thing is, nagkaroon ng settlement yung mga tao. Kasi nga, hindi sila malagay sa isang lugar kasi pagka may tribo sa kabila na sila'y gigirahin, siyempre lilipat sila ng lugar ulit. Hanggang sa palipat-lipat sila ng mga lugar. Ngayon, kumbaga settled down na sila. Hindi na sila kung saan-saan bundok pumupunta. Isang epekto na na-experience ko, may binigay ng ating pagiging born again. Kasi ang iniisip natin, hindi lang ang ating kapakanan, kundi yung kapakanan din ng kapwa-tao natin. Kasi nga, iyon ang gusto ng Diyos.
Gusto ng Diyos, lahat makakakilala kay Kristo. At pagka nakakilala sila kay Kristo, siyempre, tigil na rin ang nakawan. Hindi na magdedemanda sa barangay. Yan yung epekto ng ating pagiging born again. Pagka tayo naging born again, nakakaroon tayo ng peace of mind. Hindi na tayo masyadong nag-aalala, hindi kamukha dati. Kasi nga, lahat sinasubmit natin kay Kristo. And then, sabi nga ni Kristo, magkaroon ng eternal life. Diba? Napakaganda. Diba? Pagka na-born again tayo, at noon naging born again tayo, may Holy Spirit sa atin na tumutulong sa atin para gawin kung ano yung ninanais ng Diyos at ma-experience din natin yung kapayapaan kahit pa sa gitna ng samut-saring alalahanin natin sa buhay.